Hi mga guys, magandang araw. Ngayong araw pala yung araw ng Wednesday at day off din natin ngayon. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Luther, isang OFW. So yun nga mga guys, bali nagkakape na nga din ako dito sa tambayan namin. Bali maaga nga din ako nagising kanina mga guys, mga bandang mag-aalas 6 na nga din yun ng umaga. At pagkatapos ko nga din dito makapagkape, naisipan ko na nga din magluto. Hulaan nyo na lang mga guys kung ano yung lulutuin natin ngayon no. Madali lang tulutuin, sobrang dali lang. Bali ang una ko ang ginawa dito, nagdikdik na nga ako ng bawang tsaka naghiwa. Sumunod noon, naghiwa na nga din ako ng sibuyas. Pagkatapos ko naman gayatin yung sibuyas tsaka yung bawang, sinunod ko na nga din tong atay para hugasan. Pagkatapos ko naman na mahugasan yung atay, sinunod ko na nga din tong balon-balunan. Alam nyo na kung ano yung lulutuin natin ngayon. Ang pambansang ulam ng mga OFW, adobo. Pero ito adobong atay balon-balunan. Bale, pagkatapos ko nga mapainit yung kawali, sinunod ko na nga din tong mantika. Syempre kung walang mantika, paano tayo magigisa, diba? Gunggong! Minekos-mekos ko nga lang dito yung bawang tsaka sibuyas. Tapos nung nag-golden brown naman na yung bawang, sinunod ko na nga din tong balon-balunan. Tapos imekos-mekos lang natin dito insan. Mga guys, kaya hindi ko dito pinagsabay yung balon-balunan tsaka yung atay sa paggisa. Mas matigas kasi yung balon-balunan kaysa dito sa atay. Pag sinabay ko naman kasi, madudurog naman yung atay. Bali nung nag-brown-brown na nga din yung balon-balunan, nilagay ko na nga din dyan yung atay. Tapos imekos-mekos lang natin dyan ulit insan. Tapos takpan lang muna natin. Nagkamali pa ng takip. Gunggong! Tatakpan lang natin to sa loob ng 2 hanggang 3 minuto tapos hihinaan natin yung apoy. Pagkatapos naman ng 3 minuto, naglagay na nga din ako dito ng black pepper. Pero mga guys, depende pa din sa inyo kung gaano karami yung ilalagay ninyo. Tandaan nyo mga guys, magkakaiba tayo ng mga taste. Sumunod nga nun, naglagay na nga ako netong 3 kutsara ng suka. Tapos sumunod nun, naglagay naman ako ng 4 na kutsara ng toyo. Pero ikaw, kung gusto mo naman damihan sa paglagay ng toyo, tanungin mo muna yung jowa mo na may toyo. Naisingit pa yun, no? Gonggong! Bali, minekos-mekos ko na nga din dito ulit mga guys para maihalo ng maayos. Nagkamali pa ng konti mekos-mekos tapos maihalo. Parehas lang yun Ang galing mo talaga, Luther. Gonggong! Habang pinapakulo lang natin ng konti, yung niluluto natin, inasikaso ko na nga din tong pagsasaingan ko. Bali dito nga mga guys, isang takal nga lang din ng Nissin Cup yung isasaing ko. Dahil kahapon may natira naman tayong bahaw na kanin kaya goods lang yun. Pero magtitipid pa din tayo sa rice. Rice is life. Habang dito naman inaantay natin yung sinaing natin, mukhang okay na ata tong adobong atay balon-balunan natin. Kaya yan, tinikman ko na. Bali tinakpan ko nga muna dito yung niluto natin kasi asikasuhin ko naman tong bigas. Yung binibili ko pala dito ng bigas mga guys, jasmine rice, tapos 10 kilo na pag nagpupunta kami ng Albata. Tumatagal kasi sa akin tong 10 kilong bigas mga guys, sagad na yun ng 2 buwan. Pero depende pa din kasi sa akin mga guys kasi minsan may araw ako na malakas kumain ng kanin tapos minsan naman hindi. Habang nag-aasikaso naman ako dito, dumating na yung mga kasama ko. Kaya nilipat ko na nga din dito sa kaldero yung niluto ko. At syempre huhugasan na natin to dahil gagamitin din to ng mga kasama ko. Habang naghuhugas nga ako dito, tinawag naman ako ng mga kasama ko kasi meron pala sila netong dalang tamis. 2 beses pa nga lang pala ako nakakain neto mga guys. Ang tawag pala dito sa kinakain namin, tamis. Yung nakikita nyo dyan mga guys sa sinasawsawan ko, masarap yung sauce na yan. Kala ko nga yung unang kita ko dyan sa sauce na yan, kala ko kalabasa kasi parang kulay kalabasa tsaka yung texture niya pa ganun din. Tapos ganyan lang siya kainin mga guys, magpipilas ka lang doon sa may tamis na bread tapos yan isasawsaw mo lang doon sa sauce tas kakainin mo na. Fast forward, bali mga bandang mag-alas 4 na nga din to ng hapon. Nagutom ako ulit, mabigat din pala sa tiyan yung kinain naming tamis kaninang umaga. Tapos kinain ko pa yung bahaw na natira kahapon. Tapos mga bandang mag-aalas 11 naman kanina, ayun, humiga ako ulit. Mag-alas 4 na. Yan, kakain tayo ulit. Tapos naantay ko lang yung tawag ni Divine, ni Mrs. kasi anniversary namin na mag-couple partner. Kaya ayun, naantay ko yung tawag niya kasi may pasok siya ngayon Kain muna tayo mga guys habang inaantay ko yung tawag ni Divine, ni Mrs. Kain pala mga guys. Brief context lang mga guys, first timer po akong OFW kaya dito ko po talaga na-realize na sobrang hirap po talagang malayo sa asawa mo at sa pamilya mo. Kung saan lagi nating kasama sila sa mga okasyon tulad ng sa amin ngayon dahil lagi kasi kami magkasama simulat sa pool nung sinagot niya ako at narinig ko yung matamis na oo sa kanya noong 2016. Kaya sobrang hirap at nag-a-adjust pa din kami. Oo, nagkakaroon din ng mga ups and down pero napag-uusapan naman din ng maayos yun. Pero ang importante doon ay magkaintindihan at magkaunawaan kayo sa lahat ng bagay. At higit sa lahat, may tiwala kayo sa isa't isa at may takot kayo sa Diyos. So, yun lang mga guys. Hanggang dito na lang muna. Kita-isa lang tayo sa susunod kong video. Ako nga pala si Luther, isang OFW. Bye-bye! Baka naman, follow for more.